Makakausap po natin sa puntong ito ang kalihim Secretary po ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB Radio na TV pa. Yes, magandang umaga, Sir Orly, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ano yung binabanggit pa na siguro ay hindi mo malaking problema pero balakid para po sabay-sabay na mga pauwi. Yung pong mga nasa mga Pilipino nasa, tama ho ba yun, holding area o holding center sa Lebanon? Well, sa ngayon ay, yun nga, meron na tayong 230 na nakahandang umuwi booked in different commercial flights. Merong mga 400 na either pinoprocess ngayon ng Lebanese immigration at mga bagong application ng repatriation na pinoprocess pa sa level ng DMW. Sa ngayon na nakikita nating main challenges, una yung sa Lebanese immigration side. Of course, we know that the Lebanese authorities are doing their level best to process, but mukhang marami-rami yung mga applications na natatanggap nila ngayon for exit clearance. Kaya nagsisilbing hamon nito yung pag-release ng mga exit clearance. And then number 2, yung flight bookings. Pag nakatanggap na ng exit clearance, ibubook sila ng flights and pahirapan ngayon sa flight bookings, kasi as we can imagine ay marami ang nagnanais na umuwi from Lebanon, from Beirut. And yun nga, ang flights pa ngayon ay limited. Meron lang iilang airlines na lumilipad ngayon out of Beirut International Airport. Secretary, makakatulong ba kung isa sa dalawang problemang yan ay masusolusyonan natin ng kakayanin natin mismo? Yung isa kasi talaga natin masasabi, kaya kailangan dumaan sa proseso po sa Lebanon. Wala ho tayong magagawa ho doon. Pero yung maaring masakyan tulad ng pagpapadala ng mga military plane, C-130 ng Air Force, malaking bagay ba kung gagawin yan, Secretary? Yes, that is an option for now. Kasi nga merong utos ang ating Pangulo na immobilize ang government assets and resources para magkaroon ng ligtas na pagpapauwi ng ating mga OFWs, and therefore ang option ng chartering of planes, or chartering by air and chartering of ships by sea ay will be an option, at yun ang sinasagawa natin ngayon in partnership with the Department of Foreign Affairs and the Department of National Defense. So hindi pa muna ako maglalahad ng detalye for security reasons, and also habang may mga preparations tayo for safe repatriation. Kaya sa tamang panahon mag-aanunsyo tayo ng mga kaukulang detalye. Yung possibility na gawing alternative yung pagbiyahe muna palabas ng Lebanon, posible rin ba yun, Secretary? Ibiyahe muna palabas kung saan magagaling, palabas ng Lebanon, mga karating na bansa na maaring doon ay mas magiging mabilis ang proseso at pagbiyahe pabalik ng Pilipinas. Yes, definitely kasama po yan sa plano, Sir Orly. At again, magkakaroon na tayo ng karampatang anunsyo once nakahanda na tayo yung mga government assets and resources, nakahanda na magsundo sa ating mga kababayan. Going back doon sa isang senaryo na yung isang problema binabanggit ninyo, pag-aproba, pagkuha ng permiso sa Lebanese government, bago yata nangyari ito, talagang may mga ilan tayong mga kababayan nagdadalawang isip pa na umalis kahit hindi ho mabilis ang pagproseso sa kanila. Ngayon po ba, kumusta po? Lalo na ho yung mga nakikita ho siguro, may mga video ho kasing pine-play din ho kami dito, ongoing yung mga series of bombing, pambobomba sa Beirut yata ito. Nagkakamali. Yes. Nakikita natin talaga na dumadami na, nadadagdagan na yung bilang ng mga humihiling na magpa-repatriate, at nakikita rin natin na magpapatuloy yung trend sa ganitong aspeto. Kaya yes, nakahanda naman tayo para isagawa ito. May mga report na iniiwan ng mga employer yung mga manggagawa nilang Pilipino. Tama ho ba itong mga report na ito, Secretary? Well, merong mga kaso talaga na gano'n, at sila naman ay sumasaklolo sa atin at tinutulungan naman natin sila. Halimbawa sa aspeto ng posibleng pagsundo sa kanila kung sila ay kailangan talagang sunduin. Nagkakaroon ng merong roving operation din tayong sinasagawa ngayon. Of course, bearing in mind yung
safety ng ating mga personnel, no? Kaya hindi rin natin ina-anunsyo kung kailan o saan yung roving operations, but once tumawag sila, may kaukulang hotlines naman na pwedeng magkaroon ng ikot ng ating mga tauhan para sunduin sila. May proseso naman po siguro, lalo na ho dun sa hindi ho nila malaman kung paano ho o saan sila dapat pumunta. Meron hong kakibatu rito hakbang na ginagawa ang DMW and I think ang OWA. Kasi mukhang matagal na kayong sanay sa ganitong krisis kasama yung taga-OWA, si Arnel Ignacio, Secretary. Yes. Sanay naman kami sa mga ganitong krisis, kaya ang kailangan lang talaga malaman namin kung sino ang kailangan tulungan. Kahit yung hotline 1348 ang ating hotline shared by OWA, and then meron ding tayong Lebanon Help Desk kung saan meron ding hotlines dun sa ating Migrant Workers Office sa Beirut. So ang suggestion ko, dumulog lang po sa Facebook page at nandun yung kaukulang hotlines, and then of course yung embahada ay meron ding kaukulang hotline para makatulong tayo sa kanila. Sa kabilang banda, meron din pong kakibating hakbang na ginagawa ang Lebanon kasama ang Iran. Sa Israel naman, kumusta naman po ang inyong ugnayan sa ating pong embahada po doon at mga paalala at pwedeng abiso sa ating mga kababayan po sa Israel, Secretary? At bago yun Orly, anunsyo ko na rin yung hotline sa Lebanon. Okay, sige po. +961 7911 +961 7911 0729. Yan ang hotline sa Lebanon. Yung sa Northern Israel at sa Israel, tayo naman ay patuloy rin ng pagmamanman ng sitwasyon. Ang ulat sa ngayon ay safe and sound. Meron na ring safe evacuation ng ilan sa mga kababayan natin. Salamat sa Israeli Defense Forces dahil sila rin ay may mga prepared shelters at rescue points kung saan pwedeng dalhin yung ating mga kababayan sa Northern Israel. So ang kabuang ulat naman ay ligtas yung mga kababayan natin doon sa Northern Israel. Wala naman pong nagpapaabiso na uwi muna sila hanggat hindi humuhupa ang tensyon dyan sa Middle East. Yes. Meron namang ding patuloy ang ating effort ng pagpapauwi. Mga 1,300 na ang naiuwi natin. Batay rin sa utos na ating Pangulo since day one. Kaya meron na rin mga nakauwi na mga kababayan natin mula sa Israel. At patuloy lang yung effort natin ng paglilikas sa kanila. Alright. Anyway, Secretary, maraming salamat po sa bigyan ng pagkakado sa mga karagdagang balita at mga maaari naming idulog sa inyong tanggapan kagnay po sa sitwasyon na sa Middle East tapos magkausap ulit. Salamat po, Secretary. Maraming salamat Orly sa inyong mga tagapakinig, tagabutan. Mabuhay po, God bless. Magandang umaga rin po sa inyo. Ang kalihim po ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cagtac, mga kapuso, ang inyo